Ay nako, di maubos ang issue kay Paulo. Ganyan talaga pag sikat na sikat ka, ikaw na lang ang nakikita sa lahat ng platforms. Pag di kayo nakasubaybay sa Kim Pao, wag na lang kayong maniwala agad, lalo na kung mga short videos lang. Para kasi that time may commitment pa sila na next at saka hinabol pa ni Dambu. Natural kung ako di ako babalik din. Nakapaalam ka na. Tama po kayo dyan, Ginang Kitty Bells, no? Si Paolo Abilino kasi hindi natin alam kung ano ba yung hinahabol niya pong commitment kasi hindi naman tayo 24/7 ay nakatutok sa mga ginagawa niya. Ibig sabihin, meron siyang ibang commitment pa bukod dito sa pagpunta nga sa It's Showtime para i-promote ang The Alibay. And syempre, kung mga short video lamang mga kakimpa, wag po kayong maniniwala kasi very biased po yan, okay? Huwag kayong magbabase sa short video na ang layunin lang at gustong ipakita ay yung pwedeng ikasira ni Paolo Abilino. At tama po kayo, talagang pagsikat, doon na lang po nakatutok ang mata ng mga bashers para sirain syempre si Paolo Abilino. Pero tayong mga fans, maniniwala pa ba tayo dyan sa mga bulok na estilo nila para sirain ang Kim Pao? Syempre hindi na. Sa oras po na meron kayo makita ng mga short video, paninira kay Kim or kay Paolo Abilino, wag nyo na po itong pagtuunan ng pansin. Okay? So maraming salamat po sa komento, Kitty Bells. God bless po at mag-iingat kayo palagi. At ang last comment, mula naman po kay Ginang Nanayag. Sabi niya, Dreams TV, itong mga bashers ay mostly from Paunin dati, which nag-alala na sa nangyari sa career, dying effect na ang career. Itong si Jay, may vlog na siraan daw ang Kim Pao. What the hell yung utak ni Jay? You can never put down a person with good heart and humble unlike you na maarte. Mata pobre at feeling nasa Illis GRP or group, mahiya-hiya ka Jay sa pinagmulan mo na family background. We are not innocent and educated that we all know your very beginning in your showbiz career. So Jay, make up your mind. Don't be leftist before judge. See yourself first before judging others. Respect, biggest respect. To God be all the glory. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag, no? So, yung mga kampo po ni Jay, yung bumabanat ng pamabatikos para sirayan si Paulo kay Chinita Princess. Kasi nga po, parang desperada na dahil yung career ay mukha pong palugmok na. Unlike sa Kim Pao na patuloy na namamayagpag sa showbiz industry. And ang lagi nating tatandaan mga ka-Kim Pao, the more na sinisira nila at pilit pinapabagsak si Kim and Paolo Abilino, patuloy naman silang itinataas. Kaya wag na po tayong mag-apekta dyan, okay? So maraming salamat po sa komento po ninyo. God bless and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga ka-Kim Pao ang mga topic na nakanap natin sa gabing ito. At unahin nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa nakita ko pong picture na kung saan ay gumawa po ang isang fans ni Kim and Paolo Abilino ng crime scene board na may kaugnayan po dito sa The Alibay. Ito i-flex ko na lang sa inyo. Grabe ang effort nila mga ka-Kim Pao, no? Nakakatuwa naman itong si Shaira. Sabi niya, okay, I officially have my own crime scene board, feeling like part of Soko NBI already. The Alibay driving me crazy. So, ganyan po katindi, mga kakimpaw, yung impluwensya ng The Alibay. Talagang dadating sa punto na gagawa ka na rin ng crime scene board kahit na ito ay isang serious lamang. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga po dito si Kim and Paolo Abilino. Bago lang tong interview na to mga kakimpaw ha, nung nag-promote sila ng The Alibay. Sobrang nagustuhan ko po mga kakimpaw yung maging interview ni Kim and Paolo Abilino. Malaman po, tapos may substance and syempre may Q&A. So yung mga importante lang po yung ating tatalakayin dito, no? So si Kim Chiu po mga kakimpaw ay tinutulungan si Paolo Abilino to ease himself into fan culture.
And syempre, Abelino has been similarly instrumental in guiding Chu towards more mature project. Si Paolo po ang nakaalalay kay Chinita Princess para po mas maging matagumpay at matutunan po ni Kim Chiu yung mga mature project na binabato at binibigay po sa kanila. Kaya kung inyo mapapansin, yung The Alibay, sobrang ganda po ng kinalabasan. At eto nga po ang pinag-uusapan mga kakimpaw, yung sinabi po ni Paolo Abelino dito sa interview na to na parang ayaw niya pong tinatawag or nililabel ang Kim Pao as love team. So parang pang young generation na lamang daw po yun mga kakimpaw. Sabi nga dito, feeling ko nakasanayan na lang yan kasi unique ang term na love team dito sa Pilipinas. I don't see it that way. Maybe let's leave that term to the kids, to the younger generation, parang bagay sa kanila. Abelino tells Lifestyle Inquirer, parang ang tanda ko na para ma-label as a love team. So ayaw po palang tinatawag no, si Paolo Abelino or sila ni Kim Chiu na love team. Parang ang mas nila na tawag ay partner or tandem. So ang tawang salita ni Paolo Abelino dito mga kakimpaw, talagang may substance, may laman po. And pansin ko na talagang nagmamature na si Paolo Abelino. Kung bagay, ayaw niya na ng pang love team. Gusto niya na po ay pang mag-asawa na, pang mag-partner na. Parang ganun kasi yung naging datingan niya sa sagutan niya po sa interview. Parang gusto niya nang iwanan yung part na love team. No, love team gusto niya naman. Syempre iba na. Diba? Kasi nga hindi na po pumabata si Paolo. Tumatanda na po siya. 30. Na bagay sa kanila or sa kanya na tawagin pang love team. Partner na lang, diba? Na kung saan malalim yung meaning, pwede rin pang mag-asawa na lang, diba Paolo Abelino? Parang gusto niyang yun ang mangyari. Parang mag-asawa na lang. Kasi pang younger generation nga naman yun. Ayon sa panayam, inamin ni Paolo Abelino na habang nagpapasalamat siya sa tagumpay ng kanyang mga love team at sa suporta ng mga fans, mas gusto na niyang magpo-focus ngayon sa mga seryosong relasyon sa totoong buhay. Aniya, mas gusto ko na yung totoo. Nasa punto na ako ng buhay na mas mahalaga ang kaseryosohan kaysa sa kilig lang sa harap ng kamera. Dagdag pa ni Paolo, naniniwala siyang darating ang tamang panahon para sa kasal at kung iyon man ay kay Kim Chiu o sa sinumang makakatuluyan niya, gusto niyang maging totoo at matatag ang pundasyon ng relasyon. Ang pahayag ni Paolo Abelino ay isang magandang halimbawa ng pag-mature ng isang artista na hindi na lamang umiikot sa imahe ng love team, kundi sa totoong pag-ibig at personal na paglago. Sa industriya ng showbiz, kadalasan ay nadadala ng mga artista sa pressure ng fans at ng industriya na panatilihin ang kilig factor. Pero bihira ang mga katulad ni Paolo na naglalakas loob na magsabi ng totoo tungkol sa tunay niyang nararamdaman at plano sa buhay. Kung tutuusin, tama si Paolo, ang pagiging bahagi ng love team ay isang yugto lamang sa karera, ngunit ang pagnanais na mag-asawa at bumuo ng pamilya ay tanda ng kapanahunan at hatagan ng isang tao. Maraming fans, lalo na ng Kim Pao, ang siguradong kikiligin pa rin sa ideya na baka si Kim Chiu ang tinutukoy niya. Ngunit higit doon, dapat din nating igalang ang desisyon ni Paolo na tahakin ang mas personal at makabuluhang direksyon sa kanyang buhay. Sa huli, makikita natin na si Paolo ay hindi lang mahusay na aktor. Isa rin siyang lalaking marunong magpahalaga sa katotohanan, respeto at tunay na pagmamahal. Ayon kay Paolo, dumating na siya sa punto ng kanyang buhay kung saan mas pinapahalagahan niya ang stabilidad at pamilya kaysa sa pansamantalang kasikatan. Mas gusto ko ng may direksyon ng relasyon, hindi lang puro kilig, sabi niya sa interview. Kahit gusto na niyang iwan ang konsepto ng love team, nagpasalamat pa rin siya sa mga taga-suporta ng tambalang Kim Pao na siyang nakatulong para lalo siyang makilala sa bagong henerasyon ng mga manonood. Malaki ang utang na loob ko sa mga fans, pero siguro panahon na rin para mas makita nila ako bilang ako mismo, dagdag ni Paolo. Ilang netizens ang nakapansin na mas naging open at masaya si Paolo nitong mga nakaraang buwan, lalo na tuwing nakikita siyang magkasama sila ni Kim Chiu. Hindi man diretsahang pinangalanan, marami ang naniniwala na maaring si Kim ang inspirasyon sa kanyang pagnanais na magpakasal balang araw. Agad namang naging trending sa social media ang panayam.
Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta. Sinasabing nakakatuwa raw makita ang serious and genuine side ni Paulo. Ang ilan naman, lalo na ang fans ng Kim Pao, ay umasa na sana ang susunod na kabanata ay tungkol na sa totoong pagmahalan at hindi na lang sa teleserye. Ang pahayag ni Paulo Avellino ay nagpapakita ng isang napakalaking pagbabago, hindi lamang sa kanyang karera kundi sa kanyang pananaw sa buhay. Sa loob ng maraming taon, nasanay tayong makita si Paulo bilang isang aktor na bahagi ng mga sikat na love team, laging kasama sa mga romantic projects na nagbibigay ng kilig sa mga fans. Ngunit ngayon, tila handa na siyang talikuran ng ilusyon ng real love para bigyang daan ang tunay na pag-ibig sa totoong buhay. Ipinapakita nito na si Paulo ay isang lalaking marunong umamin sa kanyang pangangailangan sa emosyonal na kapanahunan. Sa halip na manatili sa mundo ng pakilig at showbiz image, pinili niyang ipakita na ang isang lalaki ay pwedeng maging seryoso, marunong magplano para sa hinaharap, at handang mag-settle down. Sa panahon ngayon kung saan madalas inuuna ng iba ang career of fame kaysa sa totoong relasyon, kahanga-hanga na marinig mula sa isang sikat na aktor ang ganitong pananaw. Bukod pa rito, ang kanyang pagiging totoo ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tagahanga na ang pagmamahal ay hindi kailangang maging palabas o scripted. Totoong relasyon, katapatan, at respeto ang tunay na sukatan ng pag-ibig. Para sa mga Kim Pao fans, lalong nagiging exciting ang usapan dahil maraming umaasang si Kim Chiu nga ang maaring tinutukoy ni Paulo. Kitang-kita naman sa mga nakaraang buwan ang kanilang pagiging malapit. At kung totoo mang may mas malalim ng koneksyon sa kanila, tiyak na matutuwa ang publiko. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng pahayag ni Paulo ang pagbabago ng direksyon ng showbiz culture. Mula sa mga love team na puro kilig tungo sa mga artistang hindi natatakot ipakita ang kanilang tunay na sarili. Iyon ay isang hakbang patungo sa mas makabuluhang uri ng entertainment, kung saan pinahalhalagahan na rin ang authenticity kaysa sa imahe lang. Sa kabuuan, ang sinabi ni Paulo ay isang matapang at makabuluhang pahayag. Isa itong paalala na darating sa punto ng buhay ng bawat tao, sikat man o hindi, na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kasikatan, kundi ang pagmamahal, kapayapaan at katotohanan sa puso. Ang masasabi ko sa balitang, Paulo Avellino ayaw na ng love team, gusto ng mag-asawa, ay isa itong nakakatuwang at kapuri-puring pahayag mula sa isang artista na matagal nang hinahangaan sa industriya. Ipinapakita ni Paulo na siya ay hindi na lamang nakatali sa imahe ng pagiging leading man sa mga romantic projects, kundi isa na siyang lalaking handa sa mas seryoso at toon na aspeto ng buhay, ang pag-ibig at pamilya. Makikita ang paglago ng kanyang pagkatao. Hindi madali para sa isang artista na iwan ang konsepto ng love team, lalo na't malaking bahagi ito ng kasikatan at suporta ng mga fans. Pero sa halip na manatili sa ganitong sistema, pinili ni Paulo ang katotohanan at personal na kasiyahan kaysa sa pansamantalang kilig. Isa itong senyales ng pagiging mature, grounded, at emotionally honest na tao. Bukod doon, magandang mensahe rin ito para sa mga tagahanga na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang umikot sa palabas o ilusyon, kundi sa real connection at commitment. Kung sakaling si Kim Chiu nga ang inspirasyon sa kanyang mga sinabi, tiyak na marami ang kikiligin. Pero higit sa lahat, marami rin ang matututo na ang pag-ibig ay dapat totoo, may respeto, at may direksyon. Sa kabuuan, ang pahayag ni Paulo ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Isa rin itong paalala sa lahat na darating sa punto ng ating buhay na kailangan nating piliin kung ano ang tunay na magpapasaya sa atin. Hindi ang gusto ng iba, kundi ang totoo sa ating puso.